Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagsugpo ng matinding karahasan sa mga kabataan, pinaiigting sa Senado. Paglikas ng 10,000 individual, isinagawa matapos ang hagupit ng habagat. DOH, tiniyak na sapat ang gamot laban sa leptospirosis. Declogging at clearing operations isinagawa sa mga apektadong lugar sa Metro Manila. Proteksyon sa 55 billion peso na MPBF para sa pagtaas ng pera sa 2027, panawagan sa Kongreso. Price freeze ipinatupad sa ilang lugar sa Central Luzon bunsod ng matinding pagbaha. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ipinanawagan ni Senador Risa Ontiveros ang agarang pagpasa ng amended anti-OSAIC law upang labanan ang violenteng extremism sa mga kabataan, kaugnay ng nagdaang insidente sa isang paaralan sa Zamboanga City. Para sa detalye, tunghayan ng ulat na ito. Kasunod ng insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Zamboanga City, isang malinaw na pangkalahatang ideya ang inilatag sa panukalang pagpapalawak ng batas upang bigyan ng kapangyarihan ng Estado. Natugunan ng banta ng Nihilistic Violent Extremism o NVE na nagdudulot ng panganib sa mga kabataan sa bansa. Iginiit ni Senador Risa Ontiveros na mahalagang maipasa ang pinaigting na bersyon ng Child Online Safety and Protection Act o ang Amended Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAIC Law upang madaling mahuli ang mga sangkot. Ayon naman sa senador, bagamat magkaibang banta ang OSAIC at NVE, pareho namang lumalaganap sa mga digital platforms at naghihikayat ng maagang pagtuklas ng pang-aabuso. Habang dumaan sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan ang panukala, nananawagan ang senador na ideklara itong urgent upang maiwasan ang karagdagang karahasan sa mga paaralan. Nabanggit din sa naturang pagdinig ang mga naging insidente kamakailan sa Tacloban at sa Zamboanga City kung saan nagamit ang mga baril ng mga menor de edad mula sa kapabayaan ng mga may-ari. Kaugnay nito, naghain si Senador Erwin Tulfo ng mga panukalang batas, kabilang ang School Security and Safety Act of 2026 upang managot ang mga adult gun owners sa kapabayaan sa pag-iingat ng mga baril. Samantala, nagpaabot na rin ang Psychological First Aid and Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa mga apektadong mag-aaral ng Ateneo de Zamboanga University upang matulungan silang malampasan ang trauma ng naturang insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, umabot sa higit 10,000 individual ang nailikas ng Philippine Coast Guard o PCG katuwang ang iba't ibang ahensya sa mga komunidad na apektado ng malakas na ulan at pagbaha sa Luzon at Mindanao. Batay sa ulat ng PCG, ang pinakamataas na bilang ng inilikas ay naitala sa ilalim ng NCR at Central Luzon, lalo na sa lalawigan ng Pampanga. Nagpapakilos din ang ahensya ng may higit 820 deployable response group teams na binubuo ng higit 5,600 tauhan upang tumugon sa mga operasyon tulad ng rescue missions, free ride initiatives at pamamahagi ng relief goods. Ang mga hakbanging ito ay bahagi ng pinaigting na disaster preparedness at interagency response ng pamahalaan sa ilalim ng programang I-CARE at ng stratehiyang 1 at C. Samantala, patuloy na nananatili sa heightened alert status ang mga tauhan ng PCG upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng masamang panahon.
Tiniyak naman ng Department of Health o DOH ang publiko na nananatiling operational at sapat ang supply ng mga gamot kasunod ng pinangangambahang banta ng leptospirosis bunsod ng mga pagbaha. Nakahanda na ang 3.1 million na doxycycline capsules sa 17 centers for health development. Nakataas na rin ang Code White Alert sa mga apektadong DOH centers bilang patuloy na pagbabantay sa epekto ng tag-ulan. Sa huling ulat ng DOH nitong August 8, naiulat ang higit 3,400 kaso ng leptospirosis sa buong bansa, na mas mababa ng 35% kumpara sa naitalang kaso noong parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng kabuuang pagbaba ng kaso, naiulat din ang kamakailang pagtaas nito kaya't hinihikayat ng DOH na umiwas sa baha hanggat maaari lalo na kung may hiwa o sugat sa balat. Dagdag nito, kahit walang sintomas ng sakit sakaling lumusong sa baha o may na-expose sa putik, agarang magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor o health center sa loob ng 24 hanggang 48 hours upang maresetahan ng gamot. Para sa lagay ng panahon, humina na bilang low pressure area ang bagyong Neneng at tinatayang tuluyang lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Bunsod ng dating bagyo, hinihinala nito ang southwest monsoon o habagat patungong Luzon na magdudulot ng maulap na panahon at mga pag-ulan sa malaking bahagi nito. Sa kabila nito ay inaasahang bubuti na ang panahon, maliban sa Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan na makakaranas pa rin ng pagbugso ng malalakas na ulan. Habang maliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa na may chance rin ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Gobyerno layong magdagdag ng pumping station sa Metro Manila. Proteksyon sa 55 billion pesos na MPBF para sa pagtaas ng pera sa 2027, panawagan sa Kongreso. Declogging at clearing operations isinagawa sa mga apektadong lugar sa Metro Manila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.